Good morning, Philippines! Hello, araw ng linggo. Tara, sima tayo. Araw ngayon ng, Pentecostes. Sunday. Pentecost Sunday. It's a Sunday morning. Ang ganda ng langit, oh. Asul. Lubi-lubi. Naulan na si Lovelines Jr. Kaya, maaga siya, chill lang ang lakad mo. Ganda ng flowers, oh. Flowers. Yellow flowers. Maaga kaming nagising, 6 o'clock. 6 o'clock yata naliguto na ako ng agahan. Then, 7 nag-agahan na. Tapos, nauna na si Bebe, si Lovelines Jr. na umalis. Ako naman ay medyo nag-chill-chill pa. Nag-advance reading ako ng readings ngayong Sunday. Ganda ng langit, oh. Cotton clouds. Look. Ito flower. May nga pala ngayon kaya tagbulaklak. Tagbulaklak. Ang tawag doon. Namumukha ng mga bulaklak. Ayun na naman yung aking paboritong prutas. Miracle fruit pala. Rosary na. Tapos na yung rosary. Wala pang haka. Dito ulit ako sa saydaan. Linggo ng Pentecostes. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Kapistahan ng Pentecostes. Ito ay nagmula sa salitang Griego na Pentecostes na ibig sabihin ay 50 o ika-50. Ibig sabihin, 50 days after Jesus rose from the dead, dumating naman ang Espiritu Santo. Gaya ng ipinangako ni Jesus sa kanyang pahalagan bago siya umakyat sa langit, na susuhuin sa kanila ang isang patnubay, ang Espiritu Santo. Nakaliwag iniugnay ang araw ng Pentecostes sa pagsilang o kaarawan ng ating simbahan. Ano ba o sino ba ang simbahan? Tayo. Sino ang simbahan? Tayo. Ang simbahan ay hindi universal. Ang simbahan ay yung mga tao na nagtitipon sa loob ng simbahan o gusali. Alisin mo yung gusali, mayroon pa rin simbahan. For as long as there are people who gather in the name of Jesus, kung paano sinabi ni Jesus, where 2 or 3 are gathered in His name, there I am in the midst of them. Yung kwento sa pagdating ng Espiritu Santo ay narinig natin sa unang pagbasa.
mula sa aklat ng mga gawa. Sa kwento na narinig natin, ang Espiritu Santo ay inilarawan bilang Bilang apoy. dila ng apoy. Kaya kulay red yung kulay ng ating pagdiriwang ay kulito. Ang kulay ng dila ng apoy ay parang pula o kulay pula. Mga kailangan ng bawat disipulo. Ano yung nangyari? Pagkatapos na bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad. Ano yung unang-unang ginawa ng Espiritu Santo sa mga disipulo? Nagsalita sila sa iba-ibang wika. Pinuno niya sila ano? Tama. Sa isang pamilyang na dasal, ganito yung sinasabi, o wala ng Espiritu, punuin mo ang iyong mga kapatalan na feeling the glass. So in the case of the disciples, ano yung pinuno ng Espiritu Santo sa mga alagad? Pananali. Ano ba pananaw? O ano ba yung itsura ng mga alagad bago dumating yung mga bago dumating ang Espiritu Santo? Sila ay takot na takot. Nagtatakot sila. Nagsisiksikan sila sa isang silid. Bakit sila natatakot? Kasi Baka sila huli. baka sila ay nakatindig kagaya ng ginawa nila kay Jesus. So, takot na takot ang mga alagad. Totoong takot yun. Hindi ka makakatakot na nangyari yun sa Senado. Totoong takot ng mga alagad. Talagang totoong takot. They fear for their lives. Pero, nung dumating ang Espiritu Santo at bumaba sa kanilang mauna, nagkaroon ng Lakas na loob. habang-habang pagbabago sa kanila. Ano yung pagbabago niya? Nagkaroon sila ng tapak. Tapa. Kaya mula sa silid na kanilang tataguan, sila ay lumabas at nagsimulang magpahayag tungkol kay Jesus. At dahil doon, marami ang sumampalataya. Kaya dito, inunga yung pagsilang o kaarawan ng simbahan. Dumami yung mga bilang ng mga sumasampalataya kay Jesus. Nagsimulang lumaganap ang simbahan. Kaya sa araw na ito, marapat lang na batiin natin ang isa't isa na Happy birthday. happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So it is our birthday as a community of believers. So natulo ng tapat yung mga takot na kayo. Ano yung dapat ng Espiritu Santo? Ano yung pakarating nyo ay kulang tayo at kailangan nyo na pumunod kayo ng Espiritu Santo. Marami tayong pwedeng isip.
iba't ibang sitwasyon, inilawat ang Espiritu Santo na parang bila ng apoy na nagpaalat sa damdamin ng mga kalagayan. Kapag may mga lumalapit sa amin ng mga estudyante o kaya ay makuha ng board exam, sasabi sa akin, "Papa, gusto ko naman ako, pati yung mga gamit na papel, lapis, ballpen." Sabi ko, "Teka muna. Nag-review ba kayo? Nag-aaral ba kayo ng mabuti?" Sabi ko, kasi kung hindi naman kayo nag-review, hindi kayo nag-aaral ng mabuti, palagay ko, hindi gagana sa inyo yung Espiritu Santo. Kasi, ang gawa ng Espiritu Santo, kukulang lang kung ano yung kakulangan mo. The Holy Spirit will feel what is lacking in you. So, matapos mong gawin, kung nawarapos mong gawin, yung kapunan na kailangan mo, yun ang ibibigay sa iyo ng Espiritu Santo. Hindi lahat iaasa natin sa Espiritu Santo. Sabi nga, there is a saying, strive to do your best, and God will do the rest. Gawin mo ang lahat ng mga kaya mo, at kung ano ba yung kakulangan sa mga ginawa mo, kukulan nila ang Diyos. So, ganun dapat ang frame of mind natin when we hindi ba yung pinagdara sa kanila, hindi yung ating tao ng gusto. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng kabutihan lamang. Hindi na tayo pahintulog na masakot sa anumang masamang gawain. Mayroon ang tanong, yung bang Espiritu Santo ang gawain na itulong sa mga alagat, sa mga mga yung mga bagay-bagay na itinulong sa ating Jesus para lubos natin itong maunawaan. Kasi ang isip ng tao ng tanong, hindi ba Espiritu Santo yung gumagaway sa mga sinititibo, yung mga tumutuklas ng mga gamot sa mga iba't ibang sakit o karamdaman. So in that belief, sinasabi, yung kapangyarihan at magagawa ng Espiritu Santo, limitless, boundless. At siguro, bahagi yan ang pwede gawin ng Espiritu Santo para sa tangkataunan. Ang mga ito, ang mga technologies, or as long as yung mga ginagawa nila ay makatulong sa tao. There is no harm in believing that the Holy Spirit is guiding them and directing them to discover this progress in various fields of interest. So, kahit primarily, ang pagkakawa natin sa ginagawa sa Espiritu Santo ay yung akayin tayo sa mas malalim na pag-unawa sa mga katotohanan ng binilhan ng Jesus
saklaw nito yung iba pang mga alaman at katotohanan na pwedeng matuklasan ng tao. So we believe in the power of the Holy Spirit to do what is good and for the benefit of the human race and of the world. So sa araw na ito, na tayo nagdiriwang sa kusalan ng Pentecostes, buksan natin ang ating mga puso at kalooban sa mga kaloob ng Espiritu Santo sa ating buhay. At tulad ng mga nagkaroon, nagkaroon sila ng kakaibang kahapan para ipahayag ang mensahe ni Jesus. Sana'y pagkalawin din tayo ng kahapan ng Espiritu Santo para katulad ng mahalaga at ang mga unang Kristiyano na hindi natakot at buwis ng kanilang buhay sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya, tayo rin ay maging mga nakatapang na tagapagpahayag ng mensahe ng kaligtasan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya siguro kulay ito na rin ang motif ng ating pagdiriwang ngayon. Meron ito kaugnayan sa dugo ng mga martir na dumahan para sa pananampalataya. Pero nagsabi, ang dugo ng mga martir ang nagsilbing parang tubig na dumilig sa paglaro ng simbahan. The blood of the martyrs serve as the water that sustains the growth of the church. Sa ngalan ng mga Espiritu Santo, Amen. Birthday. Ngayon ang sinila yung ating simbahan. Birthday daw sa lahat ng mga Christians. Okay, Pentecost ngayon, kailangan ng pangalan nito, Holy Spirit tumaba sa lahat ng mga apostoles. Nagkaroon sila ng lakas o courage, nagkaroon sila ng tibay ng loob para ipangaral ang magandang balita tungkol sa ating Panginoon. So ang Espiritu Santo hindi lang So ang Spirit ang nag-guide sa lahat, hindi lang sa Kristiyano kundi sa lahat ng mga tao na gumagawa ng mabuti, ginaguide para sa kaibubuti, gumagawa ng mabuti para sa ikabubuti ng mga nilikha. Yun. So, pag kinakailangan natin ng tulong, sabi nga, do your best, God will do the rest. Pinupunan ng Espiritu Santo ko ng kulang. Hindi pwedeng kagaya nung sa nagtitest ako ng Father. Magtitest, pababasbasan yung mga lapis. Kaya tinanong niya kung nag-review ba. Kasi walang mangyayari kung basbasanin mo lahat ng yun kung hindi naman siya nag-aaral. Ganun yun.
Kasi yung Holy Spirit lang ang magpupuno kung ano yung kailangan pa ng natin ng mga tao. Siya ang ating gabay. So, pag nag-aaral, pray to the Holy Spirit for wisdom and everything, lalo na pag mag-e-exam. At lakas kung tayo ay napanghihinaan ng loob. At liwanag kung tayo ay nadidimlan. Okay? So that's all. Thank you for watching. Have a good day. God bless. Don't forget, God bless you. You're God's beautiful creation. I'll see you in the next. Shout out pala sa aking mga channel members. Maraming salamat. Thank you so much, Retro and Luchi. And if you want to join the channel, hit that join button. God bless you. Thank you, subscribers and viewers. Hanggang sa muli, love lines. Saying, have a good day. God bless. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.